Muling lumutang ang balitang inilabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Ang nagsabi niya na ang mismong kalyado ni De La Rosa na si dating presidential spokesman Harry Roque. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, kumpirmado bang may warrant of arrest na laban kay Senator De La Rosa ang ICC? Gigi, wala pa ngang kumpirmasyon yung detalye na yan, at hindi rin sinabi ni Attorney Harry Roque kung sino ba ang source niya may kinalaman dito. Pero pinayuhan niya si Senator Bato de la Rosa na huwag daw umanong magpapakidnap. Ayon naman sa abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, tila daw may katotohanan nga talaga yung pagkakaroon ng arrest warrant laban sa kanyang kliyente. Pakinggan natin yung naging pahayag kanina ni Attorney Torion. Totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant na ito kasi maraming nang nagsasabi sa akin, hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad. Gigi, bago pa man yung pahayag na yan ni Attorney Roque, nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron talagang arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. Sa katunayan nga daw, may hawak siyang unofficial copy nito. Pero sinabi na noon ng ICC na kung walang lumalabas na ganyang impormasyon sa kanilang official channels, most likely hindi raw kumpirmado yan. At iyan, paano ba ang sistema o pulisya ng ICC dito sa kanilang arrest warrant? Okay, Gigi, himayin natin yan. Nakasaad yan sa Article 58 ng Rome Statute. Yung Rome Statute, yan yung international treaty na nagtatag sa ICC. At sa ilalim ng artikulong yan, pwedeng maglabas ng arrest warrant ang pre-trial chamber kung sakaling masusumpangan nga nilang may basehan para litisin ang isang individual. Yun nga lang, Gigi, hindi nakasaad kung kailangan ba isa publiko yan o pwedeng gawin in secrecy. Pero kadalasan, hindi na yan isinasa publiko para hindi rin makaalis o makatakas yung isang individual na akusado at ipinapa-aresto. Si Senator De La Rosa ba ay nasa na ngayon, Ian? Gigi, sa isang panayam kay Ombudsman Remulla, sabi niya ang latest sighting daw kay Senator Bato ay sa Pampanga. Pero mula noong November 11, buhat nang pumutok nga yung issue na yan, yung impormasyon na yan, hindi na dumalo ng kahit anong sesyon sa Senado si Senator De La Rosa. Ayon naman kay Attorney Torion, hindi niya raw nakakausap yung kanyang kliyente. Ang tanging nakakausap niya lamang daw ay yung asawa ni Senator De La Rosa. Kaya't hanggang ngayon, hindi niya rin daw alam kung nasaan ang kanyang kliyente. Gigi? At itong mga legal arguments ng kampo ni De La Rosa ay tungkol sa kanyang pagpapaaresto ay ano ba ang sinasabi ni Attorney Torion? Okay, Gigi, inilalaban pa nga rin ng kampo ng senador na hindi daw sakop ng Rome Statute ang Pilipinas dahil nga hindi tayo miyembro nito. At sa ngayon nga nakabinbin pa rin sa Korte Suprema yung inihaing petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging si Senator Bato de la Rosa na kumukestyon sa pakikipagtulungan ng Philippine government sa ICC. Pero ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres, pwedeng isuko ng Pilipinas ang isang akusado sa International Criminal Court o isang international court. Base raw yan sa International Humanitarian Law Act o yung RA 9851. Nakasaad dyan na maaaring i-transfer ang isang akusado sa alinmang korte o international tribunal. Pakinggan natin yung naging pahayag at paliwanag ni Attorney Andres hinggil dito. Kasi ang ini-implement po, ang sinusunod po ay yung batas natin mismo, yung Republic Act 9851 or the IHL Act. At ang mahalaga dito, ito po'y pinasa ng Kongreso noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo parte ng ICC Rome Statute. Gigi, sinubukan nga rin nating kunin yung panig ni Attorney Nicholas Kaufman. Siya yung lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at ayon nga sa kanya, wala rin siyang detalye tungkol dito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Gigi Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.